Recording na ba yan? Recording na po. So amazing morning everyone again. So this is our, anong oras na ba? Ay, anong petsa na? April 17. So meron na lang po tayong natitira na 17. So meron pang 1, 2, 3, 4, 5. 5 meetings. So meron pa po tayong 5 meetings bago matapos yung month of April. So doon sa 5 meetings na yon, so pupunuin pa rin po natin ng learnings yun hanggang doon po sa may how to present. Okay, hanggang dulo. Okay? So yan po yung pag-aaralan natin. Ngayon, yan. Yan, umiikot ang picture ni Mentor, Mentor Josephine. Maaga nagro-rotate. Susundan ko rin eh. Ayan, okay? Alright. So ngayon, ang topic po natin is maganda. Maganda yung topic natin mga mentors, which is talagang dito malalaman mo yung daily method of operation mo. Paggising mo ba, ano yung next mong ginagawa? Ano yung ginagawa mo bago mananghali, afternoon, hapon, gabi? So ito is one of the best or one of the most important na part po ng training natin is natawag po natin daily method of operation. Kasi yung magiging result mo everyday, yan po yung resulta because of your daily method of operation. Ano ba yung ginagawa mo everyday sa I Am Worldwide business mo? Di ba? So dito mo matatrack, magkakaroon ka ng tracking, ng validation sa result mo. Ano ba yung naging result ng plan mo for the last week? Nagkaroon ba ng resulta? Di ba? Kung wala, don't change the goal but change the plan. Huwag mong babaguhin yung goal mo pero baguhin mo yung strategy. No? To hit your certain goals. Okay? So dito pag-aaralan po natin mga mentors, maganda yung topic natin right now. No? Medyo English lang siya, pero pipilitin nating ma-explain in Tagalog. Okay? Yan. So let me share my screen po para ma-maximize po natin yung time kasi later on, 6 p.m. po, team day po natin ng Team Chosen. So attend po kayo kasi meron po tayong, ano po ngayon, third week ba ngayon? Yan, so awarding po or recognition po ng mga tao, ng mga ka-team natin na talaga namang nag-strive, nagkaroon ng achievements, may na-hit na goals. So ito po yung mga awardan po natin mamaya. So attend po kayo para makita nyo kung sino-sino sila at baka isa ka doon. Okay, so tingnan po natin later. Now, 6 p.m. po yun, our Team Chosen Team Day. That is every Saturday naman po. Okay? So sige po, start na po tayo. Okay. Wala, nawala yung PowerPoint ko, sorry. Wait lang. Yan, okay na. Nag-restart kasi ako ng laptop kanina mga mentors eh. Hindi nagko-connect sa internet. Ayan, so may ano siya, may updates kasi Windows updates which is affected yung connection. So ready na. Okay, so let me share my screen. So ito po yung topic natin this afternoon. Okay? So ang ganda po ng topic natin. Nakalagay po dyan, 10 things to advance your multi-level marketing business or your I Am Worldwide business. No? 10 things. So ito po yung pag-aaralan natin. So tayo po ay 6. Ayan, 6 po tayo. Ano? Mentor Raymart, Mentor Mary Ann, Mentor Josephine from Baguio, Mentor Joanna from Makati, Mentor Daniela from GGS. Ayan, okay. So 10 things to advance your multi-level business or your I Am Worldwide business. Ito po yung pag-aaralan natin. Okay, so maganda to malaman mo kasi ito rin yung babagsak mo sa mga leaders mo kasi to advance also their business, no? Kasi business po nila to. Okay, so nandito lang tayo to guide them. Okay? So next po, sabi po rito, number 1. Okay? Kita na naman dyan, effort, di ba? So pinapalaki yung word na effort. So sabi po dyan, evaluate your efforts. That is number 1. Okay? Evaluate mo yung efforts mo. Sabi po rito, okay, basahin po natin. The first thing you need to do is be honest with yourself. Okay? Go somewhere quiet for an hour or 2 and look at your calendar for the past 90 or past 180 days. Okay? Ask yourself the following question. Eto na ngayon. Tanungin mo yung sarili mo. Okay? Yung mga nagdaang 3 months, nagdaang 6 months, ano yung mga dapat mong itanong sa sarili mo habang ginagawa mo si I Am Worldwide? Okay? Sabi, first thing is to be honest.
No? Maging totoo ka kung ano ba talaga yung status mo dito sa I Am Worldwide. Sabi rito, how many prospect have I talked to? Ilan na ba yung nakausap mo? For past 3 months, for past 6 months, ilan na ba yung na-prospect mo? Okay, how many prospect have I talked to on average every day for past 6 months? Di ba? Then next question, how many presentation have I given during that time? So for the past 6 months, ilan ba yung napresentan mo? Diba? So dito makikita mo yung answer and that is the result of your latest, no? Kung paano mo ginagawa or yung effort mo sa business mo. How many people have I sponsored? Ilan na ba yung na-direct mo? Have I attended the company and teams events and meetings? Example na to, ilan na ba yung napatinan mo training, mentoring, team day? Di ba? Kasi yung mga yan po yung magiging foundation natin, learnings. How many hours per week have I focused on income producing activities? Income producing activities, yan po yung pagpo-prospecting, pag-i-inviting, pagpe-present, closing the deal, follow-up, kasi yan po yung tinatawag nating I am 5. I am 5, prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up, then duplication. That is I am 5. Okay, so meaning, dyan dapat hindi ka lalabas dyan sa 5 na yan if you want to earn ng mas mabilis. Huwag kang aalis dyan. Pero the question dyan is, sabi po, how many hours per week have I focused on income producing activity? So hindi naman po ibig sabihin na hindi ka aalis sa I am 5 within from the first day of the week up to the last day of the week. Hindi naman po ganon. Okay, kasi syempre, very important, nagpo-protect, I am 5 ginagawa mo. Kasi yan po yung I am 5, yan po yung income producing activities. Okay? Siyempre, of course, kasabay niyan yung pag-attend ng training, ng mentoring, ng team day, ito yon, kasama yun dyan. Kaya tinatanong dyan, ilang oras daw ba yung ginugugol mo? Or you focused on income-producing activities? Yan po yung I am 5. Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up, then duplication. What am I do that is wrong? What am I do that is working well? Okay? So yung talagang magiging effective sa'yo. Okay? What am I doing that is not working well? Ano naman yung mga strategies na ina-apply mo which is hindi siya effective? Okay? Kasi pag meron kang strategy na isip, maganda yan, consult mo kay mentor mo. Mes, okay ba to? Ganto ganyan. Then work it out for 1 week. Okay? Kung wala naging magandang result for 1 week, then change agad the strategy. Okay? Ano yan eh? Trial and error naman tayo eh. 'Di ba? Sa mga sarili nating strategy. Maganda lang din na i-consult mo kay mentor mo kasi baka yung strategy mo hindi na inline sa tama. Baka somehow may mali na siyang result. Okay? Sabi rito, what am I not doing that I should be doing? Ano ba yung mga hindi ko nagagawa na dapat gawin ko? Okay? For the past months, for past 3 months, past 6 months, ano yung mga dapat na hindi mo ginagawa before na dapat mong gawin? Okay? Am I plugged with my active upline mentor? So active ka ba sa direct mentor mo? Nakikipag-communicate ka ba sa kanya? Nakikipag-usap ka ba sa kanya? No, nag-ask ka ba ng another learnings or another tips sa mentor mo? 'Di ba? So kailangan kasi meron pa rin communication. Okay? Then sabi rito, am I working smart and making the best use of my time? So tama ba yung pagtatrabaho ko? Am I working smart at nagagamit ko ba ng tama yung oras ko? Baka may mga oras kang natatapon lang sa wala, nasasayang. Okay? You must be productive. Okay? And then, sabi rito, you can lie to someone else, but do not lie to yourself. Be honest with yourself, evaluate everything you are doing, and figure out where you need to make the necessary adjustments. Chances are, you already know where you are coming up short. No, yung mga tawag dito, tinatawag nating kakulangan, mga ganyan, ano ba yung mga dapat mong malaman, di ba? Once you've evaluated yourself in each of these areas, yung mga pinag-aralan natin, yung mga tanong na yan, yung mga sagot mo dyan, makikita mo ano ba yung ginagawa mo for the past 3 months or the past 6 months sa I Am Worldwide. Write out an action plan you can follow to move forward with your business. Okay, pag nasagot mo yung mga tanong na yan, of course, meron ka makikita diyang positive, meron ka diyang makikita negative. So what you need to do is to do an adjustment. Okay? Write out an action plan
you can follow to move forward with your business. So positive lagi yung action plan mo. Okay, yung mga hindi effective, then eliminate. Yung mga negative things, then eliminate. Okay, move forward always with positivity. Yan tanong na yan po yung sasagot sa lahat ng effort mo for the past 3 months and 6 months mo kay IM Worldwide. Ilan ang nakausap, ilan ang napresentan, ilan ang na-DR, ilan ba yung oras na binibigay ko sa producing income activities, ano ba yung hindi ko ginagawa na kailangan kong gawin, etc. Okay? So yan po yung mga sagot dyan, ikaw ang makakaalam yan, mentors. Hindi po ako. Okay? Kaya dapat po evaluation. Okay? Sige po, andar tayo. Next, number 2, increase your activity. Una po is yung effort. Then number 2 is increase your activity. Sabi po dito, the fastest way to advance your multi-level business or IM business is to increase your activity. Of course naman, di ba? Kung gusto mo mas mapabilis yung resulta mo compare sa mga taong nauna sa'yo. Sa IM Worldwide po kasi walang nauna, walang nahuli. Okay? Yes, may nauna sa yung tao pero tatamad-tamad naman, hindi humahataw. Then kung ikaw ay bago lang pero hataw ka talaga, dedicated ka, maniwala ka, yung resulta mo mauuna kaysa sa kanya. Okay? Again, increase your activity. The fastest way to advance your IM business is to increase your activity. Dagdagan mo. If you've been prospecting 2 people per day, start prospecting 10 people per day. So magdagdag ka kung ang everyday ang napo-prospect mo is 2, then gawin mo. Why not kaya gawin kong 4 hanggang 5? Okay? 'Di ba? Kasi kaya po talaga 3, 4 everyday kaya. Basta may pinepresentan ka or may kinakausap ka na tao na ipinapakilala mo yung business natin. Ako kahapon, nakaupo lang ako dito sa bahay pero 4 po yung nakausap ko. Di ba may nakakita ng post ko dyan sa group chat natin. Di ba? So may sinesendan ako ng video presentation, meron pinasok ko ng earn from home kasi yung time lang niya na yun yung busy siya, yung time lang na yun yung free siya. So sinamantala ko na. Okay, kasi hindi siya pwede ng 8 PM kagabi. Di ba? Ayan, so ganun po. Okay? Then mostly yung kausap ko kahapon na 4 na tao is talagang lahat yung cold market. Posting ko sa mga FB groups. Example, OFW Riyadh, OFW Qatar, samahan ng mga OFW sa buong mundo, yung mag-join kayo sa mga groups na yan. Ako sa totoo lang, napakarami kong groups sa Facebook. Okay, kaya ang dami ko rin pong pinagpo-postan, di ba? So makikita mo sa group meron, ang members kalahating milyon, ang members 200,000, 300,000. So meaning marami talaga makakita ng post mo doon sa certain groups na yun. Kaya mag-join kayo doon sa mga groups. Kahit saan pa yan. Okay? Marami ako mag-groups eh. Job hiring Pasig, job hiring Laguna, tawag dito, mayroon pa yung mga POEA, di ba? Doon nag-apply mga OFW. Yan kasi hanap ng mga OFW, mga group, no? Hiring, Korea, factory worker, mga ganyan yung mga groups ko. Di ba? So doon po ako nagpo-posting. Okay? At doon ako nakakakuha ng mga prospect. Okay? Mga cold market. Okay? So sabi po rito again, kung 2 daw ang kinakausap mo everyday or pinoprospect mo, why not gawin mong dagdagan mo? Dagdagan mo ng 2 or depende sa'yo, i-times 2 mo. Okay? Start prospecting 10 people per day or pwedeng 4 or 5 per day. Okay? Kasi production mo yan, increase activity ka, ikaw yung magkakaresulta dyan. If you've been giving 10 presentations a month, start doing 15 to 20 presentation per month. So sabi rito, kung nagpe-present ka sa 10 beses sa isang buwan, then maganda, i-times 2 mo siya or gawin mong 15 to 20 presentation per month. Di ba? Para mag-increase yung production mo. Mag-increase din yung numbers ng taong magiging part ng team mo. At doon mas lalaki po yung organization mo. Na dating mag-isa ka lang, pero pag in-increase mo yung activity mo, nilagyan mo ng effort, binalidate mo yung sarili mo, then maniwala ka. Iba yung magiging resulta mo. Kasi alam mo na yung mga mali before, kaya hindi mo nagagawin. Okay? The fastest way to double or triple your commission check is to double or triple your efforts. Okay? Ulitin ko po Ang pinakamabilis daw po na paraan para madoble or matriple yung commission mo dito sa IM Worldwide is of course, doblehin mo rin daw or triplehin mo din daw yung action or efforts mo sa negosyong ginagawa mo. Tama po ba? Tama naman, di ba? Kaya nga sabi ng mga top mentors lagi, hindi namin kailangan yung magaling. Ang kailangan namin masipag. Okay? Kasi I do believe yung taong masipag, kalaunan magiging magaling. Okay? Okay? Kailangan yung masipag, yung talagang tatrabaho talaga sa negosyo. Yun yung mga ginanap ng mga top mentors madalas. Okay? Kaya sabi, hindi ko kailangan ng magaling, kailangan ko lang masipag. Sipagan mo lang, training, activities, ganun lang, di ba? So dito, increase your activity mga mentors, di ba? So dagdagan natin yung production po natin. Okay? Number 3,
Create a daily method of operation. Ito na, DMO na po tayo. Yung daily na gagawin mo, yung daily task na dapat mong gawin sa negosyo mo. Okay? Kahit saan namang parte, nung nagtatrabaho ka, di ba, pagpasok mo sa work mo, meron din daily task doon. O mag-ano ka, magbabandikla ka kung naka-time card ka, magpi-fingerprint ka, di ba? Pagpasok mo, ganun agad. Then pagpasok mo, ano yung first step na gagawin mo? Baka magugas ka muna ng kamay or etc. Ganun kasi po, ako po kasi naging fast food crew ako. So sa work, meron din po tayong mga tinatawag nating DMO. Meron yan. Okay? Hindi naman pagpasok mo ng working area mo, tatayo-tayo ka na lang doon, ganun ka na lang. Of course, merong unang ginagawa yan, di ba? So sa amin, sa Jollibee, pagpasok namin, uniform, wash your hands before ka mag-duty, papapirmahan mo yung time card mo sa manager, what time ka nag-in, then right after nun, babasahin mo yung game plan for the day. Ano yung game plan ng store nyo for the day? Ano yung task na dapat ma-deliver sa mga customers? Ganun po. Daily method of operation. Meron po yan kahit saan. Okay? Sabi po rito, the next thing you can do to advance your IAM business is to write out a daily mode of operation. Sa tingin mo, ano yung magiging productive sa'yo na dapat daily activity mo? Paggising mo, of course, magdasal ka, magpasalamat ka sa Diyos, mag-breakfast ka, then after that, ano na yung next activity mo sa negosyo mo? Diba? This is nothing more than a checklist of what you will do each day to advance your IAM business. Kasi po, kung full-time po tayo, okay, at wala naman tayong masyadong ginagawa, much better na most of our time, ibigay po natin sa IAM Worldwide. Okay, kasi full-time po tayo eh. Di ba? Tulad ko. Di ba? What I look to do each night before I go to bed. Okay? Kaya sabi po dyan, is to take out a blank index card and write down 5 things I want to do to grow my business the following day. So bago pa siya matulog, sinasabi rito, bago daw matulog, meron agad index card na sinusulatan niya ng 5 things na dapat niyang gawin kinabukasan to improve his her IAM business. Okay? Naglalagay na agad, ano gagawin ko bukas para mas maging okay yung ano ko, yung pagpo-prospecting ko, yung pag-i-inviting ko, pagpe-present ko. Di ba? Sabi rito, I then prioritize this task. Putting a number 1 next to the most important task, I strive to do the task in order of importance the following day. Okay, sabi rito, an example daily mode of operation or daily method of operation is, ayan, nakalagay po dyan, ang una niyang ginagawa, siguro after niya mag-breakfast, di ba? Connect with 3 prospect on Facebook and invite them to a presentation. Yan yung method of operation every day. So meaning ito na yung ginagawa niya every day. Text 2 people about my business. So may mga kaibigan siyang ine-inform, tinetext niya, di ba? Or kung itinachat sa messenger, okay? Then sabi rito, meet 2 new prospect face-to-face during lunch break. So empleyado siguro to, no? No, part-time siguro to. So pwede naman yun kasi online na tayo, pwedeng video call, pwedeng video messenger, group chats, di ba? So sabi rito, follow up with 2 people. So everyday dapat yung mga napipresentan mo before, no, naging prospect mo na, ipa-follow up mo rin everyday, no? Ako talaga makulit din ako mang-follow up eh. Kasi sayang yung opportunity. Kasi nakita naman nila kasi pina-follow up ko yung nakikitaan ko ng potential na talagang gustong gawin yung negosyo. Okay? So pina-follow up ko sila everyday. Okay? Hindi naman everyday na sila pa rin. What I mean is nakausap ko or na nakaraang araw ko, follow up ko ngayon. Okay? Nakaroon ko na isang araw ulit ngayon. Okay? I ask a person, to order a product. So yung mga kakilala mo naman, introduce mo yung product, di ba? Yung barley natin, yung Garcinia, may kilala kang mataba, baka may kakilala kang may sakit pala, introduce mo lang yung product natin, di ba? Okay, kasi nga again, hindi na malalaman hangga't di mo sasabihin. Okay, write down your daily mode of operation. Every single day and never ever let a day go by where you didn't do everything on your list. Huwag ka daw papayag, no? Na dyan sa daily method of operation mo is wala kang nagawa kahit isa. Ni hindi ka man lang nag-posting, ni hindi ka man lang nag-prospecting, ni wala ka man lang finalo up, ni wala ka man lang inalok ng products. So wag daw po natin gagawin yon. Kasi if you want nga na mag-advance, kasi ang pinag-usapan po natin, 10 things to advance your IAM business. Ibig sabihin, positive, advance, kumbaga mag-booster ka. Diba? Ibo-booster mo yung negosyo mo compare sa mga iba. O, kaya sabi rito, and never ever let a day go by where you didn't do everything on your list.
No, sa daily method of operation mo, pagising mo, almusal, pray, almusal, or maligo ka na, then right after that, maganda, ano na gagawin mo? Magma-my day ka ba? Magpo-posting ka ba sa mga groups, etc. Ano yung daily method of operation mo sa negosyong ginagawa mo? Okay? Next, ito, sample to, tingnan nyo ha. Monday to Friday morning, 60 minutes. Add 3 to 5 new people to my list. Start 3 to 5 new conversation and happy birthday. So, di ka mawawala ng prospect mentors. Ako ginagawa ko yan. Every day, di ba may nagpa-pop up niya sa notification, may birthday? Yan, prospect mo yan, mentor. Batiin mo, magkaroon ka na ng conversation sa kanya para meron kayong Facebook algorithm. Okay, mag-comment ka doon sa wall niya, happy birthday, happy purpose day, no? Pag talagang ka-close mo, kakilala mo, war market mo, dahan-dahanin mo lang, kamustahin mo, uy, kamusta na yung family mo? Saka na nag-work niyo, uy, may anak ka na pala, mga ganyan, di ba? So at least kasi, ang first conversation mo sa kanya, happy birthday, positive, no? Hindi yung hello, kamusta, di ba? Awkward kasi yun. At least meron talagang event para batiin mo siya kasi birthday niya. Hindi siya magtataka bakit mo siya chinat. Okay? Kasi nga, birthday naman niya. Then, dahan-dahan, forming ka, FORM, family, occupation, recreation, message, then dahan-dahan mong ipasok yung negosyo. Diba? So, ganun lang din po ginagawa ko. Kaya everyday, hindi ka mawawala ng prospect kasi everyday sa mga friends list mo sa Facebook, may nagbe-birthday. Batiin mo yan. Okay? Para may Facebook algorithm ka. Follow up, of course, very important yan. Three-way chats, di ba? So pag-chat mo sa mga prospect mo, curiosity post on Facebook, di ba? So again po, nakita niyo na curiosity. Okay? So kailangan ma-curious yung mga prospect mo or yung mga viewers mo sa Facebook. Okay? Na hindi nila alam kung ano yung ginagawa mo. Kasi kapag na-curious ang tao, talagang may intriga sila. Ano kaya ginagawa nito ni Josephine? Talaga kumikita to ng ganito. May mga pinupo siya yung dashboard na online, may mga income. Ano kaya to? Tapos nakita ko, ambassador nila si Yorme Isko, si Idol Ravi. Ano kaya to? Doon sila magkakaroon ng curiosity and magugulat ka na lang, oy Pedro, ano ba yung ginagawa mo? Kasi marami pong ganyan sa akin. Diba? Magtatanong nila bigla, paano ba yung IM Worldwide na yan, Dan? O sige, ganito. Pag gano'n nagtanong, piniset ko na agad ng appointment. Diba? Dan, ano ba yung IM Worldwide? Paano ba yan? Paano ba kumita niya? Kasi nakita ko sa posting mo. Sige, ganito bro, explain ko sa'yo. Anong gagawin mo mamayang alas 8? Gano'n na agad. Huwag mo na patagalin yung kwento. Anong gagawin mo? Kasi nakita mo na interesado siya eh. No, kaya anong gagawin mo mamayang alas 8? Ipe-present ko sa iyo yung negosyo. Ipe-present ko sa iyo yung opportunity. No, maganda wag mo nang gamitin yung negosyo. Ipe-present ko sa iyo yung opportunity. Kasi pag ang mindset ng tao, negosyo of course may ilalabas, no? Somehow pag ganun pala nalaman nilang negosyo, ay may ilalabas to. Minsan umuurong na agad. Okay? So ang ginagawa ko, ano gagawin mo mamayang alas 8? May ipapakita ko sa iyo napakagandang opportunity. Pakinggan mo lang, kung magusto mo, let's work together. If not, okay lang naman. Ang goal ko lang ma-share ko sa iyo. Ganun lang, di ba? Curiosity talaga. Mapakurious mo si prospect mo. Huwag ka na masyadong magdadaldal sa Facebook. Okay, so yan po nakikita sa mga screen nyo, yung sample of daily method of operation. Diba? So 7 to 8 a.m. yun yung ginagawa nila. Diba? Posting, ayan, follow up, 3 chats, FB live. So yung iba may mga mentors nagla-live sa Facebook, lalo pag nasa office sila. Hello, ganito amazing morning, 'di ba? Naka-live 'yon. Ganito po kami sa IM Worldwide. Nag-take po tayo ng products po natin ng mga new business partners po natin. At eto po hawak po natin yung barley. May mga nagla-live ng ganyan kasi curiosity din 'yan. 'Di ba? Nakaka-gain ka ng mga viewers sa Facebook. Okay? So yan po yung mga sample of method of operation po natin. Next, ayan, daily notes. Okay, maganda may notes ka. Okay, ito, sa amin po mentor Nalen, no? Nalen's to-do list tomorrow, April 18, yan, 8 a.m., wake up, prepare breakfast, 9 a.m., assign, yan, punta yan. No? So, ayan, so marami, di ba? Okay, so stocks, and then 11, break, lunch early, ayan, di ba? So, 12, yan, 12 noon, ayan, di ba? Online soft launch, ayan. So, marami po kasi yung mga activities na ginagawa po namin. Okay? So kasi syempre kami pag may mga tulad nito, pagdating ng this coming April 24, yung na po natin Zizel ng Team Lion. So madadagdagan na naman po yung namin, yung to-do list namin. So may mababago, may madadagdag, may tatanggalin muna, mayroong kailangan i-priority. Okay? Kasi nasa po tayo, alpha mentors po tayo ng Lions di ba? Kumbaga core leader po tayo ng Lions. So talagang yung task, pagdating sa task, sa amin po talaga yung niyan, yung bato niyan, mga top mentors talaga. Kaya po may nadadagdag na may nababawas at bigla na lang babaguhin because of merong priority. Okay, pero ikaw kung hindi pa naman ganoon kalaki yung grupo mo at lalo kung mag-isa ka pa lang, mas maganda meron kang daily method of operation. Increase your efforts, increase your activities daily para mag-increase din talaga yung resulta mo kay IM Worldwide.
Okay? Ayan, sabi po rito, 6 daily habits. Ayan, for success accomplishing goals. Number 1, rise early. Okay? Magsaing ka raw ng maaga. De, joke lang. Rise early. Okay? Gumising ka ng maaga. Okay? Gumising ka ng maaga. Number 2, create morning ritual. So, depende hindi yung mag-insenso ka. Hindi yun yung ibig sabihin dito. Ano ba yung daily na ginagawa? Either nagpe-pray ka or what, di ba? Then number 3, establish a goal. Routine, ano ba yung dapat mo ma-accomplish this day? Kailangan may makausap akong 3 tao ngayong araw, 3 to 5. Di ba? Para maging mover na ako, para ma-hit ko yung give me 5, para ma-hit ko yung just for you, dapat may makakausap talaga ako daily. At least maipakita ko lang sa kanila yung I am worldwide, no? Keep a schedule, minimize all distractions. So tanggalin mo na yan, okay? Di yan makakatulong sa'yo. Number 5, set small daily goals. And 6, journal, keep track of your progress. Okay, so very important yan. Pagtatrack. Okay, kaya pang-apat po is plan out your week each week. Okay, so meaning po, bago, for example, ngayon, anong araw ngayon? Sabado. So meaning, dapat bago pumasok yung this coming Monday, may plan ka na. Ano yung goal mo this coming week? Ano yung plano for the next week? Ano yung mga dapat mong gawin? I-prioritize. Okay? Sabi po rito, excuse. Sabi rito, get a day planner and plan out your week. Just like you do for your job and family life. Diba? So pag, alam mo, minsan kasi ang problema din sa mga distributor sa IMOL, pag outing, no, sinabi pa lang yung isang beses lang sinabi yung petsa ng outing, tandang-tanda yan. Hindi yan makakalimutan. Pag petsa ng outing, oh, may swimming tayo, gato, magbe-beach tayo, April 17. Anak ko, hindi pa makakatulog yan. Talagang matatandaan yan. Diba? Pero minsan, kapag dating sa IM Worldwide, pag sinabi ng mentor, oh, gantong petsa, meron tayong training. Minsan, wala, nakakalimutan eh. No? Magkaiba talaga eh, di ba? Okay? Every Sunday night, take 30 minutes and plan out what you are going to do each day for your business. Okay, what are you going to do each day for your business? Yan, so setting of goals. Okay, how many hours are you going to work? On what days will you work? What activities will you do when you work? Ano yung mga activities na i-apply mo? Okay, if you don't plan it won't happen. Okay, syempre kung meron kang gustong gawing isang bagay, meron kang certain goals dito sa IM Worldwide, kung hindi mo paplanuhin paano i-hit yon, paano ma-achieve yon, then it won't happen. Okay? Hindi gusto mong maging mover, then wala ka namang action. Hindi yung gusto mong mag-give me 5, pero wala kang plano. Hindi po pwede yon. Always have a plan. Okay? Also, plan out time for family commitments. Okay? Time to exercise, of course, and any other responsibilities you might have. Once you've identified your family and work commitments, you can block off time for your multi-level marketing or IM business, an hour here. 30 minutes there and 45 minutes there is all you need. So parang pagkabisado mo na yung daily routine mo or yung schedule mo every week, alam mo na kung ano yung oras or ilang oras ang ibibigay mo sa pag-exercise mo, ilang oras yung ibibigay mo dun sa pagtatrabaho mo, ilang oras yung ibibigay mo sa negosyo mo kay IAM. Malalaman mo na yan. Okay? Having a plan is more than half the battle. The other half of the battle is to have the daily discipline to do the things you know you should be doing each day. So yan po yung kalaban talaga natin. So Mentor Dan, sabi mo kasi kapag may goal ako, mag-set po ako ng plan. Mag-set po ako ng goals, ng activities. Yes, tama naman yon. Pero minsan, ang kalaban mo sa pag nakagawa ka nga ng goals, ng activities, ng daily method of operation, for your certain goals to hit, to achieve, ang problema, unang kalaban mo, okay, yung sarili mo. Okay? Yung discipline mo sa sarili mo. Okay? Yan yung una mong kalaban. So, tulad natin, di ba? Sa Team Chosen po, everyday 7 AM meron tayong morning devotion. No? Pero sa dami po ng nasa GC natin, hindi naman lahat yun uma-attend. Okay, so given yung mga international kasi hindi po parehas yung time, pero yung mga Canada nakaka-attend. Diba kasi gabi sa kanila, umaga sa atin. So doon mo malalaman na minsan kahit mag-set ka ng goal, sabi mo sa sarili mo, dapat everyday, dapat yung starting Monday next week, everyday 7 AM, gigising na ako ng maaga. Diba?
So minsan may activities ka na nakahanda, meron kang certain na i-achieve na goal, ang problema na lang yung discipline mo. Minsan hindi mo kayang gumising ng maaga. Yan yung kalaban, yung sarili mo. O yan po yung pinakamahirap na kalaban, yung sarili. Tama po ba? 'Di ba? Minsan sabi mo dati, gusto ko everyday magigising ako ng maaga. Pero hanggang doon na lang. Nung doon ka na sa point nagigising ka na ng maaga, ayaw, maaga pa, tulog muna ako. 'Di ba? Discipline na. Ang kalaban mo, sarili mo na. 'Di ba? Yan yung mahirap. Kaya kailangan labanan mo yan. Kasi pag ang isang bagay gawin mo siya ng 30 days, okay? Halimbawa, gumigising ka every day 30 days. Minsan kasi nangyayari naman talaga sa atin, tinatawag po natin body clock. 'Di ba nung working tayo, ang pasok natin halimbawa 8, tapos magigising ka 7. Okay? So, siguro yung unang linggo mo, medyo adjustment ka talaga, mahirap talaga gumising, medyo inaantok ka pa. Pero nung tumatagal na 2 weeks na, 3 weeks na, 1 month na, parang nauuna ka na ron sa alarm mo. Bago mag-7, gising ka na, body clock na. Kasi nasanay na, everyday ginagawa, nasanay na po yung katawan mo. Same din po dito sa atin. Kailangan sanayin mo yung sarili mo, yung discipline mo, ma-apply mo talaga. Okay? Kasi yan yung kalaban mo, yung sarili mo. Okay? Number 5, improve your skills. Okay? Sabi po rito, skills pay the bills. Okay? Para siyang tula, no? Skills pay the bills. Take the time, effort, and money to improve your skills. What skills you should improve? So ano ba yung mga kailangan mong i-improve dito po sa IAM business mo? Ano yung mga skills na kailangan mo? Lead generation, so yung leads, no? Leadership mo, okay, communication mo sa mga leaders mo, sa mentors mo, sa team mo, presenting. Okay, yung pagpe-present, dapat kayang-kaya mo na yan, madali lang po yan. Okay? Marami rito marunong na po mag-present na talagang kahit wala yung mentor niya, kaya mag-present. Kasi again, just to remind you, this is your business. Ikaw yung magti-take initiative dito. Di ba? Hindi pwedeng yung store ni Jollibee ang magbubukas si McDo. Okay? Magbatuan na lang sila ng hamburger. Di ba? Okay? Following up. Okay, very important yan. Skills mo. Manood ka. Maraming mga training po sa Facebook, sa IAM Worldwide, how to follow up. Ako po, nakikinig din po ako sa YouTube naman. Yung mga kilala na talagang mga legend na networker. Hindi lang po sa Philippines but sa ibang bansa po. Okay, sa US, sa ibang bansa, may magagaling dyan na networker at ang gagaling po nila magbigay ng tips on how to follow up. Try nyo pong panoorin yun. Makakatulong po sa inyo yun. Okay? Yan, selling, marami rin magagaling sa direct selling, sa product selling. May mga techniques din dyan, pwede rin kayo manood sa YouTube. So, how to improve your selling skills, type mo ng ganyan. Or kaya, selling tips, mga ganyan, di ba? Launching new reps. So, when we say reps, yung daily activities mo na dapat mong i-apply every week, every day. Ano yung ilo-launch mo na every day? Ay, dapat pala every day, every 7 day, magigising na ako starting Monday. O yun, yung when we say reps po kasi sa mga nag-workout, repetition yan eh. Okay? O 12 reps, mga ganon, di ba? Push up, o ilang repetition yan. Yan yung reps. Ibig sabihin, rotational siya or paulit-ulit mong ginagawa. Okay? Launch new reps. Ano yung ilo-launch mo na dapat daily mong gagawin? Okay? Starting next week. Okay? Promoting events, so sa team mo. Okay? Meron ba kayong mga training? Meron ba kayong mga mentorings? May team day, di ba? Sabi ko dito, spend at least 15 to 30 minutes per day improving your skills. So ako po nagagawa ko yan talaga. Minsan, more than pa 30 minutes. Kasi ang ganda, ang galing ng speaker eh. Marami po yan sa mga trainer po natin sa IAM Worldwide. Punta ka ng Facebook page, balikan mo po yung mga live trainings dyan. Nandiyan dyan yung mga topic na kalagay naman, no? Tulad mamaya, kung di ako nagkakamali, mamaya, ang speaker po natin, 8 p.m., si Mentor May, our overall top 1. So naka-live yan sa Facebook page. Ang topic niya po is I am detailed business presentation. So attend ka, no? Kasi top 1 na yun eh. Iba yung knowledge nun, iba yung wisdom nun. Pwede makakuha ka ng tips, makanakaw ka ng knowledge na may apply mo sa sarili mo at sa team mo. 'Di ba? So ako talaga mahilig po ako manood ng mga trainings or mga short trainings po sa YouTube. Minsan ng mga successful na tao sa ibang bansa, mga top earner sa ibang company, okay? Sa US, yan. So maganda, marami po silang mga gandang trainings talaga which is ako rin mismo natututo at ina-apply ko po, which is effective talaga siya mga mentors. Okay, kasi hindi naman sasabihin yon ng top mentor, unang-una, top earner yon, ibig sabihin lahat ng sinasabi ng tama. Okay, top earner yon, ibig sabihin lahat ng sinasabi nun napagdaanan niya at effective. So pinapanood ko rin po yan. Okay? Yan, keep in mind you will learn more by doing than
you will by studying something. Okay, so very important yung application pa rin mga mentors eh. No, kahit anong learnings na meron ka, kung hindi mo maya-apply yan, tawag diyan knowledge lang. Okay, kasi stuck lang eh. Naka-stuck lang sa mind. Hindi mo ma-duplicate, hindi mo ma-share, hindi mo apply. Just knowledge, hindi na po siya wisdom. Okay? Don't make the mistake of learning all these new things, okay, but never putting them into practice. Okay, so mga mentors, very important po sa atin, again, learning is unending. Okay, so talagang hindi matatapos yung pag-aaral eh. Ikaw, example, akala mo tapos ka na mag-aral. Iba kasi yung aral na tawag dito, yung sa school, no? Yes, nag-aral ka doon, academic, etc., yung mga livelihood trainings, pero pagdating mo ng work, pansin mo may training pa rin. Ano, pag-aaral na naman ako? No? Kasi po sa habang nabubuhay po tayo, ang pag-aaral is hindi natatapos. Okay, learning new things, 'di ba? Pag-aaral 'yon. No, may bago kang skills na gusto matutunan, learnings pa rin 'yan. Gusto mo matutunan paano mag-present, learnings pa rin 'yan. 'Di ba? How to follow up, how to effective close the deal of prospect. Na ganyan. Okay? So, yan po yung mga learnings pa rin. At that is the more you learn is the more you earn. Okay? Mas nga tinan mo, si Press talaga grabe yung ano nun, yung tawag dito library niya, puro libro talaga. No, mga libro talaga ng mga kilalang tao ang binabasa nun palagi. Kaya when it comes sa sa learning, si Press, never ending talaga. Okay? Kaya talaga kasi the moment na nilagay mo sa sarili mo, inamin mo na ang buhay is never ending yung pag-learn, is grabe. Talagang ibang klase ka. Ibang klaseng tao ka. Okay? Kasi marami kang gustong i-achieve. Okay? Na hindi na-achieve ng iba. Kasi yung iba, nag-i-stop mag-learn, nag-i-stop mag-earn. Mag-i-stop mag-grow. That is very important. The more you learn, mas mag-grow ka. Okay? Sige, under po tayo. Number 6. Fill up your pipeline. Okay? Ayan, tubo na po yung usapan natin dito. Okay? Hindi, ibig sabihin po ng pipeline, yung kumbaga parang ano mo, later mapapag-aaral natin, baka mahirap explain eh. Fill up your pipeline. So sabi po rito, you need to have full prospect pipelines at all times. You should always have 30 to 50 people you are following up with that are going through your recruiting process. Okay? By having a full pipeline, you are no longer emotionally attached to the decision of one specific person. Fill up, di ba sabi po rito, fill up your pipeline. So meaning punuin mo yung schedules mo, yung Tupperware mo, punuin mo ng mga prospects mo. Kaya sabi rito, have 30 to 50 people you are following up every day. Kasi ganito mga mentors, marami kasi sa atin, okay, emotional. Ganito kaya sinabi dyan, sabi dito, yes, by having a full pipeline, puno yung pipeline mo, you are no longer emotionally attached to the decision of one specific person. Halimbawa, okay, ang pinang-follow up mo, isa lang. Isa lang ang pina-follow up mo. Kapag yan ni-reject ka, emotional ka. Tama ba? Kasi isa lang eh. Pero kung 20 yung pina-follow up mo at isa dyan nag-reject sa'yo, okay lang. Tama ba ako? Hindi ka masasaktan. Bakit? May 19 pa. Gets? Yun po yung ibig sabihin dito, fill up your pipeline. Mas marami, mas maganda. Most of us kasi, no, kaya minsan nade-demotivate, nawawalan ng gana. Bakit? Isa lang kasi lagi yung kausap. Kaya pag yung isa na yun, nag-iisa na nga lang, nag-no pa, na-reject ka pa, emotional ka ngayon. Ay, hindi yata para sa akin yung I am worldwide, para lang yata sa kanila to. Hindi yata ako magiging successful dito. No! Lahat po kami pinagdaanan yan, mas worst pa nga sa'yo eh. Di ba? Mentor May nga, naka-Ferrari na, nag-walk out pa sa harap niya yung kausap niya. Mentor Miss, naka-Honda Civic RS Turbo, kalahatian ng presentation, biglang nag-walk out, umalis sa harap niya. Di ba? Baka ikaw, napresenta mo ng buo, pina-follow up mo na lang, naging emotional ka pa. Eh, how much more yung top 1? Nag-walk out sa harap niya. Mentor Miss, nag-walk out sa harap niya. Siguro mas masakit yon, tama ba ako? Ikaw, pina-follow up mo na lang eh. Mas masakit yung pinapresentan mo, biglang, ay, ayoko niyan, uwi na ako. Di ba? Walk out talaga, as in. Sa tabi ng office, tinok ni Mentor Mitch. Ito, true to story to Kasi nakita ko talaga, tinok niya. Ang lagit na ng presentation, umalis, tumayo talaga, umalis. Di na bumalik. Di ba? So yun po yung siguro mas kung emotional ka. Pero wala yun kay Mentor May. Naka-Ferrari na siya, nag-walk out yung prospect niya. Eh kahit naman ako, mag-walk out ka, okay lang.
Di ba? Hindi ka kawalan. Ang daming prospect dyan. Billions of people na mas deserving para sa IM Worldwide. Dapat ganyan yung mindset mo. There's a lot of people na mas willing maging successful kay IM Worldwide compare sa'yo. Di ba? Kaya pag nag-know siya, okay lang. Marami pa dyan. Next ka lang ng next. Alam niyo po ba yung SW4? Sino nakakalam ng SW4 na technique? Okay? SW4. S, W, tapos 4. Okay? Some will join. Some will not. So what? Someone is waiting next. Okay? Take note nyo yan ha. SW4. Letter S, letter W, then number 4. SW4. Again, ulitin ko. Some will join. Some will not. So what? Someone is waiting next ka na. Ganun lang. Di ba? Huwag maging emotional. Okay? Kaya ka lang kasi nagiging emotional kasi isa lang yung pinapresentan mo, isa lang yung kinakausap mo, isa lang yung pina-follow up mo. Kaya pag yan nag-no, kapag na-reject ka, emotional ka. Pero kung 20 yung kinakausap mo, isa dyan mag-no, umayaw, okay lang, may 19 pa eh. Hindi ka magiging emotional. Kaya sabi po, fill up your pipeline. Punuin mo. Okay? Mas maganda, mas marami. Okay? Kaya mga mentors, heads up, ang rejection normal sa IM Worldwide. The moment na nare-reject ka, mas nag-grow ka. The moment na nare-reject ka, mas gumagaling ka. Okay? Kasi walang top earner sa IM Worldwide na sabihin sa'yo, ay Pedro, nagka-Ferrari ako kay IM, pero kahit isa hindi ako na-reject. Walang ganun. Ibig sabihin, pag sinabi sa'yo ng direct mo, ng leaders mo na mentor Dan, kumita po ako ng 200,000 sa IM Worldwide, pero alam mo ba, kahit isa hindi ako na-reject. May inspire ka? No? Dali lang pala gawin yung IM. Wala nakaka-inspire sa ganun. Wala eh. Ito, bigyan ko ng example. Meron po, no, merong negosyante sa IM Worldwide. May malaking gawaan ng sapatos sa Divisoria at marami po siyang pesos sa Divisoria. Personally, kilala ko siya. Negosyante po yun. At nag-join sa IM Worldwide. Negosyante. May achievements, may pera. Tama? May yaman. Ngayon, naglabas ng Mercedes-Benz sa IM Worldwide. Mga mentors, walang masyadong na-inspire. Bakit? Maganda kasi yung story, mayaman na kasi bago naglabas ng kotse. Alam mo yung ganon? Di ba? Hindi yung kita mo. Magulat ka, yung last guest natin, sinaka-attend nung mentoring natin kay Mentor Ismael, yung truck driver. Di ba? O magulat ka pag yun naglabas ng Mercedes. Grabe! Driver lang to ng trailer dati, ngayon naka-Mercedes-Benz na kay IM World. Doon ka may inspire. Di ba? Hindi yung mayaman na, tapos naglabas ng Mercedes-Benz, ay, yun na yun. Wala na-inspire. Kaya po yung journey mo ngayon, enjoyin mo yan. Pag nare-reject ka, okay lang yan. Kasi susunod, pag lumabas yung kotse mo, yan yung makaka-inspire sa maraming tao. Di ba? Kaya dapat pag naglalakad ka, nagko-commute ka, mag-video ka. Ilo, naniniwala ako, one day, nag-video ka pang ganyan, no? Di ba si Mentor Alain, nagmomotor lang dati? Di ba? Dumakas yung ulan, sumilong sa bangko. Sabi niya, mga mentors, ganito po ako, nababasa ako. Pero naniniwala ako, one day, magkaka-4 wheels po tayo. Nangyari, mentors. Nangyari ngayon, nakakotse na. Yung story, binalikan na lang, pero ang daming taong na-inspired kasi diniklear niya sarili niya, in-attract niya, na doon pa lang, nakamotor pa lang siya, dahil nasa ayaw na siya, magkakakote siya. Mentors, totoo ang law of attraction, i-attract mo yan. Nagkatotoo ngayon, naka-4 wheels na po, dati nakamotor lang ahente ng mga load, yung napumunta sa mga tindahan, naglo-load, yun po siya. Dati naka-sniper, pero ngayon po, naka-brand new, Mitsubishi Mirage. Di ba? Tapos nababasa, dati tuwing naalala ko pa nga, tuwing pupunta po yun ng office, natataon doon, pupunta rin po ako ng office. Tapos tuwing uuwi siya, umuulan, mentors, nakamotor. Tapos yung bit-bit niyang paper bag, 4, 5. Di ba? Ngayon sabi niya, problema ko na naman to, paano ko uuwi to, umuulan. So sobrang natutuwa siya kasi tuwing yun ng problema niya, nandoon kami sa office. So sinasabay niya po sa amin sa sasakyan, pauwi. Di ba? So yung po talagang nakita ko yung progress ng taon na yun. So dapat ganun yan, ninanamnam mo yung journey mo ngayon. The more na nare-reject ka, okay lang yan. Gawin mo, ako po kasi ang ginawa ko, tinurn ko into motivation yung rejection eh. Kasi marami sa inyo natatawa, ano ko ba naman, graduate ka tapos nagagaganyan ka. Si Mentor May sinabihan ng ganyan eh. Ang cheap mo naman May, graduate ka sa PUP ng psychology tapos nagbebenta ka ng Garcinia, nagbebenta ka ng barley. Sinabihan niya si Mentor May, kaklase niya dati. Alam mo reply ni Mentor May? May cheap bang naka-Ferrari? Barado ngayon yung kaklase niya. Bakit yung kaklase niya kahit isang gulong wala eh. Empleyado pa rin eh. Kasi sinabihan niya, cheap ba yung naka-Ferrari? Siyempre marireact ko, ako yata yung mas cheap eh. Ako yung walang achievement eh. Alam mo, magigising ka na lang. Pero yun yung mga tumatawa sa'yo. Normal lang yan. Pag tinawanan ka, hayaan mo sila.
Pag kinotsa ka, hayaan mo, pag inasas ka, hayaan mo sila, huwag mong intindihin yung mga negative na sinasabi nila sa paligid mo. Kasi buti sana, kada daan mo or yung mga narinig mo sa kanila, yung sasabihin nilang negative sa'yo, na ipambibili ng bigas. Kaso hindi eh. hindi makabayad ng kuryente. Sayang. Diba? Sayang lang oras mo dyan. Huwag mong pakinggan. Focus ka sa goal mo. At gato makinig ka sa mga taong may resulta. No, kasi mga sa paligid mo, wala naman yan eh. Negatron lang yan eh. Negative, negatron. Diba? Wala namang resulta yan eh. Ba't ka makikinig sa mga taong walang resulta? Eh, wala nga eh. Makinig ka sa mga tao no, na may resulta at sumama ka sa mga taong gusto mong marating yung mga narating nila. Yun yung pinaka-the best. Di ba? Okay? Huwag kang maging emotional. Mas maganda marami kasi nga, commonly, hindi kasi fill yung pipeline mo. Isa lang lagi kinakausap mo. Kaya pag na-reject ka ng mentor, Dan, na-reject po ako ng prospect ko. Ilan ba kausap mo? Siya lang. Totoo naman magiging emotional ka talaga niya. Isa lang, damihan mo. Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng malaking grupo, damihan mo yung kausap mo. Again, additional activities, additional efforts. Di ba? Talaga namang iyak kapag isa lang kausap mo, di ba? Damihan mo. Okay? Add at least 5 new prospect to your pipeline daily. Minimum 6 days per week. Don't worry about who buys or sign up right away. Huwag mo nang intindihin. Basta go ka lang ng go. Kasi kung mag-isa ka pa, ang goal mo, lumagka-grupo ka. So meaning dapat more on production ka sa pag-DDR. Okay? Kasi bago ka pa lang eh. Okay, mag-isa ka pa lang. Ang production mo, DR ng DR ng DR ng DR ng DR para magkaroon ka ng mga leader sa team mo. Okay, hindi yung mag-isa ka pa lang, ang focus mo product selling. Okay, ang focus mo product selling pero ang goal mo magkaroon ng team. Malayo. Malayo, mentor. Malayo 'yun sa katotohanan. Ang goal mo magkaroon ng team pero yung action mo product selling. Hindi. Okay, ang goal mo kung gusto mo magka-grupo na, maging mover na, mag-gamify, mag-just pro, magkaroon ka ng malaking team, ang focus mo pag DDR. Inviting, prospecting, presenting, inviting, prospecting, presenting. Follow up, duplicate, duplicate. Ituro mo yung alam mo sa kanila para nagagawa mo, alam din nila. Doon lalaki yung grupo mo. Di ba? Bakit? Hindi na puro ikaw eh. Okay, halimbawa, ikaw, Pedro, may dalawa na DR siya. Tapos binigyan niya ng time, finokus niya talaga. Lahat ng alam niya, pinasa niya, ito, ganito mag-presenta, ganito mag-prospecting, ganito mag-follow up, ganito mag-close ng deal. Eh, natuto yung dalawa na DR ni Pedro. Aba, kahit wala si Pedro, humahataw. Lalaki yung grupo, yes. Ngayon, ikaw naman, na nakapag-duplicate ka na, naturuan mo na yung leaders mo, wala ka na bang gagawin? No! Maghanap ka na naman ng panibagong DR mo. Again, ang pagdi-DR, hindi humihinto sa IM worldwide. Okay, mas marami kang DR, mas marami kang tuturuan, mas maganda. Bakit? Mas lalaki yung grupo mo. Eh marami kang DR eh. O kung 100 yung DR mo, nanganak ng tagsa 10, o ilan na? 10,000. O ilan yun? Di ba? Ganon. Mas maraming DR, mas maganda. Kasi marami kang matuturuan, marami kang maduduplicate. Leaders yung binibuild mo. Okay? Don't worry about sign-ups and right away. So, kasi again po, sabi nga ni Mentor Hannah, di ba? Tawag dito, focus on quality first. Focus on quantity first, lalo kung nagsisimula ka pa lang. Quantity muna, mag-DR ka na, mag-DR ng DR ng DR. And then yung mga na-DR mo, nakikitaan mo ng potential, umaattend ng training, umaattend ng mentoring, ng team day, then makikita mo yan, baka may potential to Turuan ko nga, bigyan ko nga ng oras. Then, once you have the quantity, then pick the quality. Kunin mo na, kung may mga potential, turuan mo, bigyan mo ng oras. Okay, kung paano ka binigyan ng oras ng mentor mo nung natuto ka, ganun din gawin mo sa kanya. Kasi pag yan natuto, malay mo, yan pala yung alas mo, yan pala yung agila ng team mo, magpapasabog sa team mo. No? Kahit copper yan, baka yung copper yan magbigay sa'yo ng 100 jade. Kaya huwag mong mamaliitin. May mga ganon. Okay? Tatahi-tahimik lang pero sumabog. Diba? May mga ganyan po talaga. Okay? It takes the average person 7 to 20 follow-ups before they buy or join. Totoo yan. Of course, marami sa inyo ng experience, no? Nakaraming follow-up bago nag-join. Tama po ba? Maraming ganyan eh. Ako po, nako, hanggang ngayon may pina-follow up ako eh. Yung dalawa, ilan yung prospect ko sa Taiwan? Dalawa. Na hanggang ngayon pina-follow up. Kahit sin ako, iniwanan ko ng message eh. Di ba? Kasi malay mo, magbago yung isip, i-touch ni Lord yung heart nila. Oy, Pedro, mag-join ka na ron kay Dan. Yung silver kunin mo. Mga ganun, di ba? Kasi silver yung presentation ko sa kanila eh. At nagustuhan nila, kaya lang, nung mga sumunod na araw, pinalo up ko, sin na lang ako. Pero hindi ako sumusuko. Follow up pa rin. Di ba?
If you're always adding new people to your pipeline, ayan na, adding new people to your pipeline, you will sign up new distributors and customers every week. So, ibig sabihin po mga mentors, kung every week meron kang prospect, meron ka napipresentan, may nakakausap ka, so meaning po, kung yan yung tinatawag nating tanim, tanim mo this week, aanihin mo next week. Okay? Kung wala kang tinanim this week, don't expect na may aanihin ka next week. Ganun lang siya kasimple. The more na marami kang tinatanim, the more na marami kang aanihin. Okay, tanim lang ng tanim, kausap lang, present lang ng present, prospect lang, walang problema dyan. Okay, hindi mo naman ikamamatay yan. Okay, kasi pag yung mga yan, halimbawa, 100 yung nataniman mo, nakausap mo, napresentan mo ng business natin, magulat ka baka 100, bigla na lang isa-isa, nagpipay in na. Next month, oy, nagpay in si ganito ah. Di ba? Yung pala talagang nag-ipon, gumawa ng paraan to start. Di ba? You will never know at baka yung tao na yun na nag-ipon, ibig sabihin may needs. Siya yung nasa M, sa MAN, Money Authority Needs. O yan yung mga nagtatagal yung nasa needs. Yung handang gumawa ng paraan para lang makapagsimula sa business natin. May mga pangangailangan, mataas yung pangarap sa buhay. Okay? Number 7, be accountable to someone. Sabi po rito, if you want, ayan na number 7 na, be accountable to someone. Number 7 po. Next, sabi po rito, be accountable to someone. Number 7. Sabi rito, if you want to advance your IAM business, it's important to stay accountable to someone other than yourself. Okay? Ideally, you want to plug in to your sponsor, your mentor, a cross-line friend, or one of your serious team members. Be accountability partners. Okay, check in with each other every day and hold each other accountable. So ganito yung mga mentors. Okay, may mga teams talaga which is in-apply din natin yan sa Lions. Okay, ang ginawa nila, halimbawa, bigyan ko kayo ng good example ah. Kumuha sila ng partners nila cross-line. When you say cross-line, nasa left siya, nasa right siya ng direct mentor mo, ganon. Okay naman, katapat mo sa direct mentor mo, basta ganon, left on right. Pwede kang kumuha ng partners doon. Okay? Ang mangyayari dyan, ganito yan. Halimbawa, bigyan ko ng example. Partners ni Mentor Josephine si Mentor Eman. Halimbawa, Mens, ano tayo? Okay lang ba maging partners tayo? Okay, kasi kumbaga, para nagkakaroon ng palakasan. Diba? Pag si Mentor Josephine medyo nanghihina, uy, Mentor Eman, partner naman, ano bang magandang gawin? Ano bang activities? Ano bang pwede kong apply? Nagkakaroon ng palitan ng ideas, ng tips. At that way, mas napapagaan yung trabaho yung dalawa. Kasi mag-partner kayo. Okay? Ganyan po yung ginawa. Body, yan. Body in word. Body. O, body ni Mentor Eman, si Mentor Josephine. O, Mentor Josephine, anong goal natin? O, Mentor Eman, ito yung goal natin. Okay. O, within that goal, within this week, ano yung action plan natin? Mentor Josephine, Mentor Eman. O, ganito, Mentor Eman. Body. Di ba? Body, magkakaroon kayo ng body. Ibig sabihin, pag nanghihina yung isa, papalakasan ng isa. Vice versa. Di ba? At maganda, nagkakaroon ng body system. Okay? Nagkakapalakasan. Okay? Kaya minsan kasi, pag ikaw lang mag-isa, medyo mahirap eh. No? Pero pag maganda, dalawa kayo. The same time, pag dalawa, pag may body ka, minsan kasi meron kang, ang Pilipino kasi normal na may mindset na kapag may body, ay, medyo nauunahan na ako ni Mentor Josephine na kailangan galingan ko, kailangan mas igihan ko pa. Di ba? May mga ganun tayong mindset minsan eh. Di ba? Wala, si Mentor, si Pedro, nauunahan na ako. Kailangan pala, dagdagan ko yung action ko, kailangan mas galingan ko. Kasi nauunahan na ako eh. So nagkakaroon ka ngayon ng tinatawag nating word na kompetensya. Pero in a good way. Para mag-grow ka. Gets mo? May kakompetensya ka pero nag-grow ka. Okay, hindi yung kakompetensya na ida-down ka. Kung para nagkaroon ka ng challenge, yun, at challenge ka sa body mo. Kasi siya, mas umaangat yung resulta sa'yo. At since kabady mo siya, papasok sa mindset mo, ay dapat, kabady ko yun, medyo nauunahan ako. Hindi pwede yan. Dapat ako din. Naganahan, di ba? Alam mo yan, nabubus yung moral mo eh. Di ba? Hindi pwede, kabady ko yan eh. Kasi, ibig sabihin, kabady ko siya, yung ginagawa niya, ginagawa ko din. So, dapat yung resulta niya, resulta ko din. Ganon. Di ba? So nagkakaroon ngayon ng tinatawag nating challenge. Di ba? Parang ikaw, di ba? Minsan gusto mo, magulat ka kasi may mga mentors dito na kasabay mo lang nag-join sa IAM. No? Magugulat ka, bakit si kasabay ko lang to, kabatch ko lang to, bakit ngayon? Nakakotse na ako, naglalakad pa din, nagko-commute pa din. So minsan nagugulong, nasa-challenge ka. Ano kayong ginawa nito? Ba't ganun? Sabay lang naman kami, nauna siya.
Di ba? Mas maganda, no, kung gusto nyo, pwede rin, magkaroon kayo ng body-body system kasi ginawa natin yung sa Lions nung nagsisimula po kami. Okay? Nagsisimula pa lang po buuin yung Lions. So talaga nagkaroon kami ng body-body. Okay? So, kamusta, Mentor Josephine? Sabi ni Mentor Eman, kamusta yung production natin this week? Mentor Eman, ganito. Dagdag tayo ng action plan next week para mas bumulusok yung natin, mga PE natin. Diba? So, doon mata-challenge ka eh. Papayag ka ba na yung body mo? Diba? Alam mo yon, magigigil ka eh. Diba? Lalo pag ikaw yung dominanteng tao, tapos kabady mo, S, pero yung resulta talagang sumisigaw. Ay, di pwede to. Di ako eh. Kailangan, mas galing ako. Dapat yung resulta niya, mas mataas yung resulta ko. Ganun. No? Kumbaga, nata-challenge ka in a good way. Kaya maganda rin may body-body. Okay? Nagkakapalakasan talaga. Yung resulta, mas sumasabog. May body-body. Pwede mong gawin yan. Pwede mong gawin sa sarili mo, no? Pwede kang humanap ng kabady mo dito sa Chosen. No? Kung gusto mong kabady, si Mentor Sally, si Mentor Arian, si Mentor Gladys. Kasi ipag-isabog yung resulta eh. Di ba? Si Mentor Gladys, Sapphire, i-body mo, Mentor Gladys, ano bang production natin ngayon, di ba? Ganyan, di ba? Kung ikaw naman nagsisimula ka, hanap ka ng kabats mo na nagsisimula din, pwede yun. Di ba? Palitan kayo ng ideas, ng learnings, di ba? Ng resulta, ganun. Sabi ko rito, this is similar to having a gym body, di ba? Kapag may gym body, nagtutulungan, minsan aalalayan ka pa niya sa dumbbell di ba? Ganyan eh. Pag ganun, yung body mo nandun sa uluan mo, inaangat pa ng ganun. Ibig sabihin nun, this is similar to having a gym body. When you have a gym body, you are much more likely to go to the gym every day. Tama naman, di ba? Pag alam mong may kasabay ka lagi nag-gym yung body mo, pupunta ng gym, lagi kang motivated mag-gym. Kasi may kasama ka eh. Di ba? At sabi rito, and complete your scheduled training because you have someone else holding your feet to the fire. May kasama ka kasi, may katulong ka, may katuwang ka. Diba? Kaya maganda magkaroon ka ng body-body. May body ka, no? Maganda yan. Tapos ilagay mo sa mindset mo, dapat, ay, kabady ko to. No? Pag nakikita mo yung resulta niya umaangat, ay, dapat gumawa rin ako ng paraan para yung resulta ko umangat din. Okay, huwag mong isipin na positive, na negative way. Bagkus kasi, pag nakikita mo na yung resulta niya umaangat, tapos sasabayan mo, magdadagdag ka ng activities, magdadagdag ka ng effort sa business mo, maniwala ka, positive yan. Bakit? Resulta mo mas magbabago. Resulta mo aangat at matindi dyan, lalabas yung potential mo at mag-grow ka. Di ba? Positive siya. Di ba? Okay, sabi to, because you have someone else holding your feet to the fire. On the other hand, if you try to go it alone, it's pretty easy to come up with excuses and not do what you wanted to do. Yung parang pag mag-gym ka tapos ikaw lang mag-isa. Ay, ayoko na, wala akong kasama. Papagod lang ako, bibigat ng dumbbell dun eh. Alam mo yon? Kasi ikaw lang mag-isa. No? Minsan, okay lang yan. Pag mag-isa ka, medyo ngayong linggo, power ka pa. Everyday talagang nag-gym ka. Everyday. Diba? Pero pagdating ng pangalawang linggo, 3 beses na lang kada linggo. Sumunod na 4 linggo, twice a week na lang. Nung sumunod na pang-4 na linggo, 1 beses na lang. At sumunod na buwan, wala na, ayaw mo nang mag-gym. Bakit? Wala ka kasing kabady. Wala kang katuwang, wala kang ka-motivation. Diba? Yan po yung sinasabi natin dyan. Be accountable to someone. Okay? Magkaroon ka rin ng body mo. Kaya naman, hindi naman niya alam na body mo siya, pero talagang inaay mo siya. Kumbaga, nilulook at mo. Tanungin mo, mentor, ano bang ginagawa mo? Ano bang ina-apply mo? Makakuha ka ng tips doon. Di ba? Number 8, set daily goals. Okay, daily na to, hindi na weekly, di ba? Track weekly and daily goals, how to publish more. Set daily goals, number 8. Okay, sabi po rito, the next thing you can do to advance your IAM business is to set daily goals for your business. Diba? Importante naman yan. Daily activities talaga. While yearly and monthly goals are beneficial. Okay, so ibig sabihin po, nag-set ka ng daily goals which is according sa monthly and yearly goals mo. Okay? I think daily goals are much more effective. Kasi everyday, for example, ang goal mo, kasi ang goal mo, for example, this month, ang goal mo, makapag-DR ka ng 15. So meaning yung daily goal mo, papunta ron sa goal mo na monthly, na makapag-DR ka ng 15. So meaning dapat everyday, no, kung kasi ang battled average natin is 10:1. So meaning sa 10 kinausap mo, isa diyan nag-join. Kung gusto mo ng 15 na DR in 1 month, ilan yung kailangan mong kausapin? Kung 15.
150. Okay? 150 kasi 10:1 eh. 10:1 yung battling average. Nagets nyo po ako? Pero ngayon sa IM Worldwide, wag ka. Napakadali pong mag-network ngayon. Sobrang open na po yung isip ng tao. Lalo napakaganda ng IM Worldwide. Maniwala ka, meron nga dyan, pinresentan mo eh. Kaka-present mo lang, nagjo-join agad eh. Si Mentor Emma, nakailang OTS ng Copper. Mga tagapag-asa pa, may mga pinag-aralan. Pero wag ka, pag-present niya, join agad Copper, labas agad ng 5-6. So, ganun na po kadali ngayon. No? Mentor Dan, madali nga. O, ang problema, sinishare mo ba? May kinakausap ka ba? May pinepresentan ka ba? Baka wala. Kaya sabi mo, mahirap. Yung problema sa atin eh. Mahirap ka na mahirap. Ang tanong, ginagawa mo ba? Di ba? Okay? Kailangan mag-set ka ng daily goals. Kung gusto mo makapag-DR ka ng 10 sa loob ng isang buwan, kung ang battle average natin gawin nating 5:1. No? 5:1 na lang. 5 pinresentan mo, isa nag-join. So kung kailangan mo ng DR na 10 in 1 month, ilan yung dapat mong kausapin? 50. Tama? 5:1 eh. No? 5:1. So sa 50, di ba? No, 5, 10, 15, 20, 25, o 5. O 5:1, meron ka ng 5 DR sa 25 na kinausap mo. Kung kailangan mo ng 10 na DR, then 50 yung kakausapin mo within 1 month. Di ba? So ganun po mag-set. Ibig sabihin, tatamaan ng daily goals mo yung monthly goal mo. Yung sinasabi po rito. No? Na sinasabi dyan, set daily goals. Track weekly and daily goals, how to publish more. Okay, kaya sabi po rito, while yearly and monthly goals are also beneficial doon sa daily goals mo. Tatamaan din yung monthly and yearly goals mo sa everyday na goal mo. This should be part of your daily mode of operation. So kasama siya sa DMO mo or daily method of operation mo. What are the big 1 or 2 goals you want to achieve that day? Ano yung gusto mo, no? Na pinaka gusto mong ma-achieve every day? Of course, makapag-present. Kasi the more you present a lot of people, mas maraming chance na may pay-in ka. Na mas maraming chance na may DR ka. Maraming chance na lumaki yung team mo. Okay? Keep in mind that when you are setting goals, you should only set goals for things that you can control. Okay? Again, that is very important. Hindi pwedeng mag-set ka ng goal na hindi mo kontrolado. Okay? Mas maganda yung goals mo sa sarili mo lang or sa team mo lang. Okay? Hindi ka pwede mag-solve, baka pati yung goal nung nasa blast, i-goal mo. Wag na yon. Okay, dapat yung kontrolado lang yung sarili mo na ito, kaya mo mag-present, mag-talk gamit Facebook marketing, no? Ganon yung pag-set ng rank up, mag-rank up ka sa gold, sa titanium, sa platinum, sa sapphire, sa ruby, emerald, diamond, ganon, 'di ba? Yung mga bagay na kontrolado mo lang. Okay? Yung iba wag mo nang pakialaman. Okay? The best type of goals to set are, so ito yung mga best type of goals. How many people will you add to your pipeline? Ilan ba yung dapat na idinadagdag mo every day? No? Para ma-fill yung pipeline mo. Ibig sabihin, yung kinakausap mo every day, ilan? Yung pinepresentan mo, ilan? Ilagay mo dyan. Okay? How many people will you approach? O ilan ba yung mga ina-approach mo every day? Okay, kasi ako minsan mga mentors, ito, subok ko na talaga. Marami, napatunayan ko na marami po sa Facebook friends po natin, lalo kung nagpo-posting ka na, di ba? Ng mga income na dashboard, wag yung pera-pera makakapal. Okay? Pag nagpo-posting ka na, marami po sa Facebook friends mo is watcher mo na. As in talaga nanonood lang mga mentors. Minsan naman, no, ako, nangyari talaga sa akin to personally ilang beses na. Nung nakita ko, kasi minsan may mga viewers ka na magla-like, mag-heart sa post mo. So pag yung mga yon, ang ginagawa ko, ina-approach ko na. Di ba? Kasi meron kang dahilan para i-approach siya. So minsan ang ginagawa ko, kahit matagal kami hindi nagkausap sa Messenger, pag nakita ko nag-react siya ron sa post ko, sabi ko, oy, thank you for liking my post ha. Kamusta na pala? Ganyan, di ba? Nagkakaroon kayo ng conversation ngayon. Dahan-dahan, di mo alam, pino-form mo na siya, family, occupation, recreation message, and dahan-dahan mo na pinapasok ng negosyo, di ba? Pero nag-start lang doon sa pag-react niya sa post mo. At minsan naman, marami na viewer mo sa Facebook, as in watcher mo talaga, pero mga mentors ganito. Nung in-approach mo siya, ang reply sa'yo, halimbawa ganito, thank you, Angela, na nakita ko kasi nag-react ka sa post ko.
And I hope you are also interested sa business na ginagawa ko. Kasi minsan ganyan po ako mag-approach. No, kahit hindi nag-inquire sa akin, ina-approach ko the moment na nag-react doon sa post ko. Uy, Pedro, nakita ko kasi na nag-react pa sa post ko, and thanks for that. Okay, sa ginagawa kong business. I hope that you are also interested sa ginagawa ko. Okay lang ba na ipakita ko sa iyo, or you are interested na malaman paano kumita rito sa I Am Worldwide? Okay, alam mo minsan mga mentors, ang reply sa akin, actually, Dan, gusto ko nga yung ginagawa mo eh. Paano ba yan? Alam mo yon, yung pala, watcher mo na talaga at interesado talaga siya sa negosyong ginagawa mo. Kaya lang, minsan yung mga viewers natin or watcher natin sa Facebook, nahihiya lang mag-PM sa atin. Pero, naghihintay lang pala na i-approach mo. Marami po nangyari sa akin ng ganyan. O, nag-like sa post ko. Oy, Angela, thank you for liking my post ha. Salamat. And I hope na baka ikaw ay interested sa business na ginagawa ko. Okay lang ba na ipakita ko sa'yo? Wala namang mawawala. I just wanted to share it sa'yo. Ang reply ba naman sa akin? Actually, Dan, gusto ko talaga yan. Medyo nailang lang ako mag-PM sa'yo. Paano ba yung ginagawa mo? Alam mo yon, di ba? Again, i-approach mo na. Kasi minsan may mga viewers tayo sa Facebook na nahihiya lang mag-PM sa atin. Okay, bakit? Kasi yung iba dyan, dati tinatawanan ka. Pero nung nagka-resulta ka, nahihiya na mag-PM sa'yo. Tama? Di ba? Nung hindi ka pa kumikita, tinatawan-tawanan ka. Pero nung kumikita ka na, interesado na sila sa negosyo mo, pero nahihiya dahil nga, tinatawanan ka nila dati. Kinukutsa ka nila dati, kaya nahihiya na mag-PM. Pero simple-simple, nagla-like, nag-heart, mga ganyan. Di ba? Minsan pa-comment-comment ng maikli, na ganyan, ibig sabihin interested yan. Okay? Kasi the moment naman talaga nag-post ka, tapos ni-like, tapos ni-heart, aba, interested yung tao na yan. Somehow, may point na interesado yan sa ipinapakita mo sa kanila, sa pinopost mo. Tama naman, di ba? Hindi ka naman siguro magbibigay ng effort na pindutin yung like or yung i-heart if you are not interested somehow, di ba? So meaning, merong potential na yung tao na yan is magustuhan yung business na ginagawa mo. I-approach mo na. Okay? Again, hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin. Okay? Totoo yan. Paano naman talaga nila malalaman kung hindi mo sasabihin? Di ba? How many people will you approach? Ilan ba ina-approach mo everyday? Effective yan. Marami po ako napapayin dahil lang po in-approach ko sila personally. Kasi watcher na pala sa Facebook. Naghihintay lang i-approach ko, na itap ko. Di ba? How many people will you follow up with? Yan, yung mga fina-follow up mo, mga dati mo nakausap, na presentan, kailan mo follow up, ilan na ba? If all you did was set daily goals for those 3 categories, everything else in your business would fall into places. Ibig sabihin, nasa tamang direksyon yung paggawa mo sa negosyo mo at yung mga prospect mo malalaglag sa tamang kalalagyan. Ibig sabihin talagang mako-close deal mo, mapapapiin mo. Diba? Kasi marami kang nilalagay sa pipeline mo. Kumbaga, parang ito, ganito siya. Bigyan ka na example. Parang ganito lang, yung baso mo, konti lang yung prospect mo, ayan lang oh. Pero pag everyday, marami kang kinakausap, napupuno yung mga taong tanim mo hanggang sa mapuno siya. Ibig sabihin, ganyan nakarami yung ano mo, no? Yung bala mo, yung nakatanim mo. At kapag yung mga yan, always mong pina-follow up, lahat yan mag-pipayin. Ganon siya. Fill up your pipeline. Damihan mo kasi. No? Kaya minsan nagiging emotional ka. Mentor Dan, ilan ba kinausap mo? Isa lang. Emotional ka talaga niyan. Damihan mo, di ba? Okay? Kaya sabi nga noon, ito raw yung mga sinusunod mo. How many people will you add to your pipeline every day? How many people will you approach every day? How many people will you follow up every day? Kung yan po yung daily part ng daily goals mo, then your business will be fall into proper places. Okay, magiging maganda, magiging maayos talaga. Bakit? Kasi nag-a-add ka ng Facebook friends. Okay? Nag-a-add ka ng mga prospect, may kinakausap ka palagi, may tinataniman ka, then may ina-approach ka, then may pina-follow up ka. Anong chance niyan? Payin talaga. Di ba? Tama ba ako? Di ba? Kung may prospect ka, may ina-approach ka, may pina-follow up ka, anong ending niyan? Payin talaga. Kaya sabi rito, your business will be fall into proper places. Kasi pag yung tatlo na yan ginagawa mo everyday, I highly suggest i-add nyo yan sa daily method of operation nyo. Maniwala ka. No? Sa umpisa, magiging mahirap yung adjustment mo, pero gawin mo yan everyday. Malaki magiging epekto niyan. Okay? Number 9 na. Track your progress. Ayan na, no? So ano na ba yung tracking mo? Okay? Sabi po rito, if you don't track it, you can't improve it. Tama naman.
Okay? Sige nga po, paano malalaman na meron kang ways of improvement kung hindi mo itatrack? Sige nga. Di ba? Paano malalaman, ay, yung last week ko pala, kailangan pala dagdagan ko yung action ko. Paano mo nga malalaman yung kung hindi ka magtatrack? Kaya maganda may tracking ka sa notebook. Ilan yung nakausap ko last week, ilan na ba yung napresenta, ilan ba yung nag-join? Papunta ba to sa goal ko? Track your goals, track your daily achievements, track your daily method of operation or weekly gawin mo. Okay? Para magkaroon ka ng improvement. Ay, kulang pala ako sa ganito. Kailangan pala dagdagan ko. Okay? Malalaman mo ka na yung ways of improvement mo kasi tinatrack mo. Okay? I keep an active spreadsheet. Di ba? May spreadsheet pa siya. To track how many people I connect with, how many people get added to my pipeline, ilan ba yung nadagdag mo, nataniman mo, ilan? How many people see a presentation, ilan ba yung napresentan ko? And how many people buy my products or join my opportunity? Natatrack niya ngayon. Meron siyang yung sheet or pwedeng papel pang grade 6 o gusto mo i-excel mo kung ano man yan para natatrack mo talaga. Okay? I also track my business growth each month to compare it to the previous month. Ayan na, no? Yung growth niya last month versus this month, parehas kaya, ano yung adjustment ko, ano yung kailangan kong baguhin, ano yung kailangan kong idagdag. And against the same month, the previous year. Di ba? So kumbaga, halimbawa ngayon, April ngayon. Ano kaya, pag nag-track ka, malalaman mo, yung resulta mo ngayong April, parehas ba ng resulta mo last year of April? Ganon siya. Okay? Yan. This gives me the big picture outtake of my business and visualizes my growth and progress. Very important naman kasi talaga nagtatrack. Diba? Diyan mo malalaman ano yung nabawas, ano yung nawala, ano yung kulang, ano yung kailangan idagdag, kailangan ko ba dagdag ng action, kailangan ko pa ganito, ganyan, diba? I suggest you come up with some type of simple tracking mechanism. I use MS Excel. Yan, no? Marami talaga. Mga mentors, marami talaga nag-Excel sa IM, especially mga top mentors, lalo pag may incentive. Ilan na yung DR, ilan na yung RQB, ilan na nabiling Acai Berry. Diba? Tulad ng incentive natin ngayon, yung Apple Gadget. Diba? Ako, may tracking kami. Ayun, no? Diba? Teka lang, pakita ko sa inyo yung tracking namin para makita nyo. Ayan. So, ito mga mentors, ganito rin po yung ginawa namin nung nag-hit po kami ng Sapphire. Nakalagay po dyan. Actually, maliit nga to eh. Maliit to kasi meron kaming whiteboard na malaki. Okay, nandun sa taas, sa second floor. So, ayan po. Di ba? Yung Apple incentive, ano na yung status, ilan na yung RQV, ilan na yung mover, ilan na naka-RQV sa left and sa right, ilan na, na-hit ba yung Acai Berry, yung Acai Berry na kailangan i-maintenance. So, yan, may tracking ka dapat. Even po nung nag-hit po kami ng Sapphire, may ganito po kaming tracking na mas malaki dun sa taas na whiteboard. Okay, kasi ginagamit ko to pang IBP dati nung offline, ito ginagamit ko. Pagkausap ko yung prospect, ito ginagamit ko. Di ba? Ayan, dapat may tracking ka. Sulat mo. Na maganda ito, ilalagay mo sa kung saan, pagising mo, madali mo makita. Bago ka matulog, madali mo makita. Para nare-remind ka always ng goals mo. Natatrack mo yung mga resulta mo. Di ba? Dapat ganyan. Okay? So, gawa kayo niyan sa sarili nyo. Okay? That way, you can discover your success ratio. Okay? See your growth and have a real-time assessment of how you are doing. So, tama ba yung ginagawa mo? Kasi malalaman mo yun kung tama yung ginagawa mo sa resulta mo. Di ba? So, dapat may tracking po kayo mga mentors. Okay? Very important yan. Okay? So, next. Next po dyan, sabi ito. And then number 10. Okay? Number 10 na tayo. Di ba? Last na to. 90 days challenge. Okay? Actually, ginagawa natin yan, di ba? Kaya lang ang problema, hindi lang consistent. Okay? Number 10, do the 90-day challenge. Sabi rito, I save the best tip for last. Ito na yung the best tip for last. Okay? Yan, focus tayo rito mga mentors. The single best thing you can do to advance your MLM business is to do a 90-day blitz. This is when you compress your success time frame by going all in for 90-day period of time, 3 months. You do more in 90 days the most people do in their career. Okay? You 10 times your activity and create rapid growth, excitement, and momentum in your business. Okay?
You won't be able to maintain this breakneck pace forever, but if you do it right, this will propel your business to big things. At the end of 90 days, you can revert to slower and steadier pace. I saved the best tip for last. The single best thing you can do to advance your MLM business is to do a 90 blitz. This is when you compress your success time frame by going all in for 90 days period of time. Sabi rito, yan. So 90 days challenge to mga mentors, yung iba sa inyo alam to. Kasi naka 90 days challenge po tayo. Okay? 'Di ba? So alam po nila yan. Okay? Mamaya discuss ko. Bonus tip, be consistent. Starting and stopping is the keys of death in this business. Again, stopping. Okay? You must be consistent if you want success in your business. Totoo naman yan. Wala namang champion sa ibang larangan, sa boxing, kung saan man yan, na hindi consistent. Okay? If you want maging successful sa IM Worldwide, you must be consistent. No? Hindi yung sa umpisa ka lang humahataw, no? Pag medyo ganito, ayaw mo na, then don't expect na magiging successful ka. Kahit sa ang larangan, hindi ka magiging ganon. Di ba? You need to do something to grow your business every single day. Kaya pinag-aralan natin kanina mga goals po. Daily method of operation, yan sinasabi dyan. No? You need to do something to grow your business every single day. Every time you take a day off, kasi sa atin, most of the time, Sunday ang day off. Pero sabi ko nga ganon, kung hindi ka pa successful kay IM Worldwide, mas maganda na kahit Sunday, nag-grind ka. Okay? But take note pa rin, makapagbigay ka ng ilang oras sa every Sunday mo para kay Lord. Okay? Magbigay ka pa rin ng time kay Lord every Sunday. Every time you take a day off, you go 3 steps back. Create a work schedule you can follow and never miss a day. Being persistent and consistent is the key to success in this industry. Okay? Wala kang makikitang top earner sa IM Worldwide na hindi consistent. Hindi nagtitraining, hindi nagme-mentoring sa team niya, hindi nagdi-DR, walang ganon. Okay? Kung ganon ang mindset nila, hindi sila magiging top earner. Tama po ba ako? Di ba? Consistent is what transform average into excellence. Okay? Yan, tapos na tayo mga mentors. Teka lang ha. Ayan, so pasadaan lang natin ng konti yung sinasabi ditong 90 days challenge. Okay? Para reminder sa iba. Yan, ito lang. So ganito siya, mentors. Sa 90 days challenge, meron po tayong tinatawag na pre-launch. Tatlo po kasi yung stages nun. Yung pre-launch, launch, then event. Okay? Again, pre-launch, launch, event. Yan po yung 3 stages po ng 90 days challenge or tinatawag po nating 90 days burn. Okay? So anong gagawin mo dyan? Pre-launch, for example, anong petsa ngayon? O sabihin natin, April ay May 1 to 30 or 31 man yan, lagyan natin 31. That 1 month, ang goal mo, magkaroon ka ng 10 DR or 10 leaders. Ibig sabihin, hindi lang ito product user. Ibig sabihin, gagawin yung negosyo. Okay? Willing mag-prospecting, willing mag-invite, willing mag-talk, matuto ng training. Ito yung kailangan mo. 10 tao, halimbawa, from May 1 to 31. Pre-launch yan. May 1 to 31, pre-launch pa lang yan, 30 days. Kailangan mo makapaghanap ng 10 or more na leaders mas maganda na makakasama mo sa 90 days challenge. Halimbawa, meron ka ng 10 na leaders na willing gawin yung negosyo natin, katulad mo, nahahataw sa loob ng 3 buwan. So ngayon, yung 10 na yan, ang gagawin na dyan, halimbawa, June. Bago pumasok yung June, ilang kayo? 11. O kaya naman 10, yung 10 mo. Okay? Pagdating po ng month of June 1 to 30,
Kailangan lang nila magkaroon ng tagsa 10. Okay? Kailangan lang magkaroon ng 10. So meaning yung 10 mo, kailangan magkaroon ng tagsa 10 in 1 month. Okay? So ilan na yan mga mentors? 10 times 10. 100 na. Tama? 100 na kayo. Meaning mentor, in 1 month, 100 na po yung team mo. Team mo pa lang yan. Kita mo? The power of 90 days burn, team mo pa lang yan. 100 na after 1 month kasi yung 10, nagkaroon lang ng tagsa 10. O, hindi mabigat yun kasi hindi na ikaw lahat. May katuwang ka na, may team ka na. Ang igugol mo lang din sa kanila, magkaroon sila ng direct or DR na willing din gawin yung business, tagsa 10 sila. Okay? So ngayon, bago magsimula yung June, yung July, 100 na kayo. Ito yung first 30 days nyo. Okay? 100 na kayo, mga mentors. Okay? Okay? Yan. So ngayon, yung 100 na yan, okay? So pwede yan na magkaroon ulit from July 1 to 30 ulit. No, 100, magkaroon lang ng tagsa 10 every month. Tagsa 10 lang. Kahit 10 copper, basta 10 na DR, isang buwan, kaya yan. Di ba? Oh, ilan na kayo ngayon? 100 times 10. Boom, 1,000 na kayo, mentors. Oh, 1,000. Oh, after 60 days, ilan na yung team mo? 1,000 na, mentor. Ang laki na ng grupo mo niyan. Passive income ka na niyan. Baka nagsapar ka na niyan, nag-Ruby ka pa nga niyan, Emerald eh. Di ba? Ganyan. The power of 90 days burn. At ang malupit, ito na. Yung pang last month, yung pang 90 days na. 1,000 kayo nagsimula. June, July, August. Month of August, 10. Yung 1,000 mo, from August 1 to 30, magkakaroon lang ulit ng tagsa 10. Mentors na DR. Ay isang buwan. Di ba? Ilan na ngayon yan? Ilan na? Di ba? 10,000. Mentor, ilan na yung grupo mo? 10,000. 10,000 na kayo ngayon. Team mo lang yan. Kaya nang punuin yan yung Mall of Asia Arena. 10,000 yun. Grupo mo lang. Mentor, no? Pag inawardan ka sa Araneta, grupo mo, ang dami pumapalakpak sa'yo. 10,000 mentors. Grupo mo pa lang. Di ba? Ngayon, bigyan kita ng idea, mentors, ha? Yan, di ba? Halimbawa, 10,000 yung leaders mo. Ito, unilevel ang pag-uusapan natin, ha? Unilevel lang. O, yan, 90 days na yan, mentors, ha? 90 days. 10,000 na yung organization mo. Di ba? So, ngayon, ang mangyayari dyan, eto na. $10,000 sila. Halimbawa. 10,000 mentors. Ilan po yung unilevel natin? Halimbawa, 3 box, di ba? 3 box. Oh. Ilan yung mo? Kita mo dyan, 15 pesos kasi 5 pesos each yung rebates mo. Sige, paki-compute po mga mentors. 10,000 times 15 pesos. Yan ay kikitain mo every month. Magkano? 150,000 pesos. Unilevel mo pa lang yan. Pwede na ba? Pwede na ba? Monthly, may unilevel ka, 150K. Kung malupit yung 10,000 ba, bababa? Hindi, papalaki yan, mentors. Mas lalaki yung grupo mo. So, meaning yung unilevel mo, papalaki din. Okay, mentor me nga, magkano unilevel last month? 139,000 plus. Isang buwan. Unilevel nun, hindi mo bumababa ng 100,000 per month. Mentor May. Di ba? Grabe. Yan yung future natin kay IAM. Okay? Kaya kailangan mong maseryosohin, mas kailangan mong trabahuin siya. Di ba? Kung dati, sa pagtatrack mo, medyo kulang yung oras mo, medyo bitin, no? So, why not kailangan mong magdagdag?
Okay, di ba? Kailangan mo, sabi nga doon, dagdag ng effort, dagdag ng activities. Kung doon dati, every day, dalawa lang kinakausap mo. So, starting tomorrow, gawin mong 4, gawin mong 5. Again, fill up your pipeline. Damihan mo yung laman. Okay, damihan mo yung laman. Kasi the more na marami kang laman, marami kang tinataniman, marami ka rin aanihin. Okay? So yun lang mga mentors, maraming salamat po sa inyong time and I hope po na meron po ako na impart na magandang learnings po sa inyo na babaunin nyo po not only in IAM Worldwide but sa journey nyo po sa inyong buhay at may papasa nyo ito sa inyong mga leaders, okay? So lahat po ng PowerPoints na tinuturo ko sa inyo, once na dumating yung time na kailangan nyo na po, nandito po sa akin nakasave para kayo naman yung magtuturo sa leaders nyo. Para yung nagagawa mo, kaya din po nilang gawin. Okay, kasi time will come, passive income pa sa IAM Worldwide, di ba? So nangyari kay Mentor May, di ba? Nagbakasyon sa Vietnam for 2 weeks. Pag-uwi ng Pilipinas ay 1 week. Pag-uwi ng Pilipinas, may 200,000 pan-cheque. Ang sarap, di ba? Yan yung masarap. Yan yung future natin kay IAM Worldwide, mga mentors. Okay? Kaya po, i-apply lang po natin yung mga learnings. So starting today, mag-track ka. Ano ba yung mga daily activities mo? Ano ba yung weekly goals mo? Ano ba yung daily method of operation mo? Approach people, add to your pipeline, then follow up, presentation. Again po, IAM 5 talaga. Okay? Prospecting, inviting, prospecting, inviting, presenting, closing and follow up, then duplication. So diyan po talaga yung pinaka the best. IAM 5. Trabahuin mo lang yan everyday. Maniwala ka, magkakaresulta kay IAM Worldwide. 'Di ba? So tuloy-tuloy ka lang mga mentors. Okay? Kasi sa IAM Worldwide hindi ito pagalingan. Tatandaan nyo po, sa IAM Worldwide, hindi po dito pagalingan. Patagalan dito, mga mentors. Okay? Si Mentor May, maraming kabatch yan. Si Mentor Marlon, maraming kabatch yan. Ang problema, sinong nagtagal? Sila. Sino may resulta? Sila. Yung mga nawala, nawalan. Again po, lahat ng nawawala sa IAM Worldwide, nawawalan. Maniwala. At lahat ng nag-i-stay kay IAM Worldwide, nagbabago ang buhay. Mamili ka sa mawawala o sa mag-i-stay. Dalawa lang pagpipilian mo mga mentors. Kung ako sa'yo, pipiliin kong mag-stay. Kasi pag nawala ka sa IAM Worldwide, saan ka pupulutin? Balik ka na naman sa trabaho? Eh, wala nang hirap nga mga muhan eh. Diba? Nakita mo na, ito yung opportunity yung pinakamabilis para mabago yung buhay mo. Bakit ka pa babalik doon? Kaya nga po ako nag-resign sa trabaho eh. Kaya ako pinul time si IAM Worldwide kasi ito yung nakita ko. Ito, tatanungin ko kayo mga mentors, may nakikita ba kayo sa labas na pwedeng ibigay yung kayang ibigay ni IAM Worldwide sa'yo? Meron ba? Ako kasi wala. Bigyan ka ng kotse? Wala. Bigyan ka ng house and lot? Wala. Bigyan ka ng unlimited income? Wala. Diba? Dito, ikaw yung boss. Negosyo mo to. Pag nagtrabaho ka, naku, sunod-sunduran ka na naman sa boss mo. Diba? Hindi mo na trabaho, papagawa sa'yo, di ka makatanggi. Diba? Kaya ako sabi ko sa sarili ko, no? Kung wala ako sa IAM, kung nasa IAM Worldwide na ako dati, tapos mag-quit ako, saan ako pupulutin? Kangkungan na naman. Walang magandang madadagdag sa'yo pag nawala ka sa IAM. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong piliing mawala. Ang gusto mong piliin mo is mas mag-grow ka kay IAM Worldwide, mas maging successful ka kay IAM Worldwide, mas palakihin mo yung grupo mo. Kasi if you want to big income, you must have a big network. At bago mangyari yan, kailangan mo pagdaanan palagi yung basic. Ba? DR lang ng DR, quantity, quantity, quantity. Damihan mo yung DR mo. Pag yung mga DR mo, nakikitaan mo ng potential, okay, ma-attend ng training, ng mentorings, sumusunod sa'yo, then yung bigyan mo ng oras. I-pick mo, hugutin mo na. Kahit hindi mo DR, minsan kasi karamihan dyan, DR ng DR mo. Nasa ilalim, no, yung agila mo, yung alas mo na magpapasabog ng team mo. Nasa ilalim. Di ba? Doon pala puputok, hindi pala DR mo. Minsan DR ng DR ng DR mo. Minsan third level mo, second level, fourth level. Pero yun may potential. Nung tinuruan mo, sumabog na yun. Grabe. Yan, karamihan ganyan. Okay? Kaya yung mga DR ninyo, mga mentors, bigyan nyo lang ng time, magbigay kayo ng oras sa kanila for them to teach, no? Para matutunan nila yung negosyo po natin. Mas masarap, no? Na ako, para sa akin, mas gusto ko na kayong mga leaders mas magaling kaysa sa akin. Mas okay sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Okay? Kasi meron kasi mga top mentors na ayaw magpaungos or ayaw nang naaangatan siya na, ay hindi, dapat mas magaling ako sa direct ko. Okay, ayoko ng ganong mindset. Okay? Kasi mas masarap na yung direct mo, mas magaling sa'yo. Tama ba? Mas okay yun. Bakit? E part ng organization mo eh. Pag yun mas magaling sa'yo, maniwala ka, grabe. No? Automatic millionaire circle hit mo. Tama. Ito, tingnan mo ha. Ikaw to. May Marlon Santos ka sa kabila. May Shirley May Sibulang ka sa kabila. Hindi ka magiging millionaire circle nun? Ganun. Ang mindset mo dapat, yung mga leaders mo mas magaling kesa sa'yo.
Huwag ka magiging emotional, huwag ka magiging yung parang naaangatan ka kasi mas magaling sila, wala. Huwag dapat ganun, kaya ang goal mo pag mentor ka, yung direct mo, mga leaders mo, mas magaling sa'yo. That is your goal. Kaya lahat ng alam mo, ipapasa mo sa kanila. Dapat pag may grupo ka na, kahit isa man yan, kahit dalawa man yan, kahit tatlo man yan, mag-set ka na every week, dapat may mentoring kayo. Okay? Kahit isa man yan, kahit dalawa man yan, kahit tatlo, dapat every week may mentoring na kayo. Anong gagawin nyo every week? Ituro mo na sa kanya paano mag-invite, paano mag-prospect, o every week naman, since every week, o kada isang linggo, isang topic. Diba? Ganon. Okay, para napapasa mo na siya ng knowledge, nababago na yung mindset niya, the same time natututo na po siya. Yung kaya mong gawin, na ipapasa mo na sa kanya, kaya na din niyang gawin. Kung marunong ka mag-present, then turuan mo na siya paano mag-present. Para kahit wala ka, kaya niyang gawin yung negosyo. Diba? Tumatakbo yung business mo. Diba? So, yun lang mga mentors. Maraming salamat po sa inyong oras. Again po, lahat po ng papuri ay tanging sa Diyos lamang. Wala po tayong may pagmamalaki. Always be humble mga mentors, ha? Huwag pong darating sana yung point na pag successful ka lang sa IAM, hindi mo na po kilala yung direct mentor mo. Okay? Pero naniniwala ko walang ganun sa Team Chosen. I do believe that. Okay? Kasi God-centered po tayo. Okay? So sige po, on camera na po at isusure ko na ngayon is ano na yung maipipaste ko na ng tama yung picture, hindi na mawawala, no? Kasi bago ko kayo pakawalan, kailangan na paste ko muna to sa Telegram. Okay? Yan, can you please on your camera mga mentors? Ayan. Nasa biyahe si Mentor Mary Ann. Order po means ng pigment pang kilay. Parang sumilip sa likod mo. Sige po, si Mentor Galaxy Note 5, ano pong name niya? Galaxy Note 5. Ayan. Si Mentor Josephine niya. Mentor Josephine. Mensa ko po yan. Ikaw din yan? Ikaw ba si Galaxy Men? Galaxy. Dalawa. Dami account yan. Ginamit ko kasi yung laptop. Ay, may laptop na siya, oy. Ay, grabe, makakataon na yan, no? Laptop. Maganda yan, men. Congrats. Nanghiram lang. Sabi mo, bigay na sa'yo. Joke lang. Kaya mo ba? Yan, laptop. Isang give me 5 lang. Okay? Sige po. Wag mo na pong buksan yung camera. Note 5. Si Mentor Joseph. Hintay ko pa. Mga mentor, to God be the glory. Ituro po tayo kay Lord. Lahat po ng papuri, ibalik po natin sa Kanya dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng lahat. Okay? In 3, 2, 1, smile. 1, 2, 3. Okay. Pwede na po ibaba, pero wait lang. Baka mawala na naman. Sige po, baba na po natin. Yan, okay na. Meron siya. Kasi nung nakaraan po yung last na training natin, iba yata yung napindot ko eh. Yung delete yata, hindi yata yung print screen eh. So yun lamang po mga mentors. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. See you po later. Thank you, Mens Dan. Sa team recognition po natin. Attend po kayo. Okay? So yun lamang po. Bye-bye po and God bless. Hello, Mentor Violeta. Punong-puno ang ating tindahan ha. Yeah, yes. Gusto mo mabawasan yan, Mens? Gusto mo mabawasan yan? Saan ka ba? Joke lang. Peace lang. Ayan. Happy lang tayo. Hello, Mentor Twin. Hello, Ili. Mentor Dan, tawag ka. Hello! Okay. Hello! Hello. Ingat mga Yung men. damit ka, Mens. Bye. Mens, yung damit ko suot niya. Hello. Yung damit ko suot niya. Oo nga no, layon siya. Galing. Siya. Sa kanya, Kasi namin. out pa lang yan, lalo pag lumaki na yan. Salamat ko to. Mens, Dapat, wala akong signal. dapat daw si Elise daw meron na rin Lions t-shirt. Kaya nga, Mens, Ay naiinggit. pala mga mentor, sa soon kapag open na po sa pagpapaprint ng New Lions t-shirt. So may bababa naman namin sa mga group chat. Sa mga willing po magpagawa, pwede po. Okay? So hintayin lang natin kung kailan po ulit mag-open si Mother Lion, kung kailan pwede magpagawa. Okay? Pagawa, of course, ready nyo na yung mga sizes nyo. Magsukat-sukat na kayo. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat. God bless. See you later, 6 p.m. Team Chosen Team Day. Recognition po natin. Bye-bye po. God bless.